Sa gitna ng nakabibinging kaguluhan ng EDSA, dalawang magandang dalaga, kambal na tila hinulma mula sa iisang salamin, ang pinahiya at binastos ng mga aroganteng pulis. Inakala silang mga babaeng mahihina na maaaring tapak-tapakan lamang. Ngunit, walang nakakaalam na ang dalawang dalaga ay mga elite na sundalo ng Scout Ranger na nagpapanggap. Ang pang-aapi ay naging isang bangungot para sa mga salarin, ang kanilang mga karera ay nawasak, at sila isinibak sa serbisyo ng walang karangalan. Samantala, ang kambal ay tahimik na nagpatuloy sa kanilang lihim na misyon. Ang pangunahing lansangan ng Maynila ay tila isang kumukulong kaldero ng metal at usok. Ang mga busina ay nagsasagutan na parang mga hayop na nag-uumpukan, at ang mga motorsiklo ay sumisingit sa bawat siwang na tila mga langgam na nagmamadali. Sa gitna ng kaguluhang ito sa oras ng rush hour, dalawang dalaga, kambal na may kapansin-pansing kagandahan, ang payapang naglalakad sa gilid ng bangketa. Ang kanilang mahahabang itim na buhok ay sumasayaw sa maruming hangin. Ang kanilang mga mukha ay magkamukhang magkamukha, na naging dahilan upang mapalingon ang maraming trooper na maihalong paghanga. Kahit simple lamang ang kanilang kasuotan, mga kupas na maong at puting t-shirt, ang kanilang alindog ay nangingibabaw, na para bang isang magandang tanawin sa gitna ng dagat-dagatang usok at ingay. Subalit ang kanilang kapayapaan ay hindi nagtagal. Mula sa kabilang direksyon, isang patrol car ng pulisya ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Dalawang pulis na may malalaking tiyan ang bumaba na may ere ng kapangyarihan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng kayabangan, at ang kanilang mga bibig ay agad na nagbuga ng mga salitang mapanlait. Hoy, sino itong kambal na maganda na pag-alagala rito? Naghahanap ba kayo ng atensyon? Baka naman nag-aabang kayo ng sasakyan, wika ng isa sa kanila na may nanunuya na tono. Nagkatinginan ang kambal, isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan. Ngunit hindi sila sumagot, nagpatuloy lamang sila sa paglalakad, nagkukunwaring walang narinig. Ang kanilang pananahimik ay lalo lamang nagpaalab sa galit ng mga pulis. Ang isa pang pulis na nakaupo sa harap ng sasakyan ay humalakhak ng malakas, na para bang nakahanap ng murang aliwan. Aba, ang susungit naman. Ang gaganda nyo pa naman, sigaw nito. Baka naman puro ganda lang yan, pero walang laman ang utak. Ilang mga nagmumotorsiklo ang sumulyap, ngunit walang nangahas na magsalita. Alam ng lahat kung gaano kaarogante at kapangyarihan ang mga pulis na iyon sa kanilang teritoryo. Madalas silang ireklamo ng mga residente dahil sa kanilang pang-aabuso, ngunit ang mga reklamo ay laging nauwi sa wala. Ngayon, ang kanilang puntirya ay ang dalawang dalagang inakala nilang mahihina at walang kalaban-laban. Isa sa mga pulis ang lumapit at hinarangan ang daraanan ng kambal gamit ang kanyang malaking katawan. Sa isang mapanghamak na tingin, magaspang siyang nagsalita, kung gusto ninyong maging ligtas dito sa kalsada, wag lang puro ganda ang puhunan. May presyo ang lahat. Huminto siya at mumisi. O baka naman gusto niyong sumama sa mga gwapong pulis na tulad namin? Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng nakasusuklam na tawanan ng kanyang mga kasama. Ang mukha ng isa sa mga dalaga ay bahagyang namula, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pinipigilang galit. Ngunit nanatili siyang tahimik, ginagampanan ang kanyang papel sa kanilang misyon. Ang kanyang kapatid na nasa tabi niya ay mahigpit na hinawakan ang maliit na bag na dala, pinapakalma ang sarili upang hindi magpadalos-dalos. Alam nilang pareho na maraming mata ang nakamasid. Isang pagkakamali lamang ay maaaring ikasira ng kanilang operasyon. Ngunit hindi tumigil ang mga pulis. Sadyang nilakasan nila ang kanilang mga boses upang marinig ng lahat sa paligid ang kanilang mga insulto. Ah, baka nagbebenta lang iyan ng itsura. Maganda nga, pero walang laman ang bulsa. Tumingin siya sa kasama niya. At pag ganitong kambal, kadalasan may special package yan, di ba? Ang panunuksong iyon ay nagpagalit sa ilang residente na nakarinig, ngunit nanatili silang tahimik dahil sa takot. Bigla, isa sa mga pulis ang marahas na tumapik sa balikat ng unang dalaga. Bahagya itong nawala ng balanse ngunit mabilis na nakabawi. Ang kanyang mga mata ay biglang tumalim, ngunit agad din siyang yumuko, nagkukunwaring mahina. Ang kanyang kapatid ay halos hindi na makapagtimpi, gusto na niyang lumaban. Ngunit kailangan nilang hintayin ang tamang pagkakataon. Ang isa pang pulis na nakatayo sa gilid ng sasakyan ay nagsindi ng sigarilyo at ibinuga ang usok sa mukha ng kambal.
Kung dadaan kayo rito, umiti naman kayo. Huwag kayong pa-demure. Kailangan din namin ng libangan, naiintindihan niyo ba? Sabi niya sa tonong ng mamaliit. Ilang mga motorista ang naglabas na ng kanilang mga cellphone at nagsimulang kunan ng video ang pangyayari mula sa malayo. Alam nila na kung hindi man sila makalaban, kahit papaano ay mayroon silang ebidensya. Ngunit walang pakialam ang mga pulis. Pakiramdam nila ay hindi sila saklaw ng batas. Lalo pa silang tumawa ng malakas, nag-aastang mga bayani ng kalsada na hindi kayang salingin. Hoy, huwag kayong magkunwaring bingi, sigaw ng isa sa mga pulis habang tinutulak ang balikat ng pangalawang dalaga. Ang tulak ay sapat na malakas para halos matumba siya. Agad na nabalisa ang mga tao sa paligid. Ang sitwasyon ay lalong umiinit na para bang naghihintay na lamang sa isang pagsabog. Mabilis na nagkatinginan ang kambal. Ang kanilang mga sulyap ay hindi na lamang basta senyales, kundi isang hudyat ng digmaan na tanging mga kapwa sundalo lamang ang makakaintindi. Alam nilang ubos na ang kanilang pasensya, ngunit pinipigilan pa rin nila ang kanilang sarili. Ang pagiging miyembro ng Scout Ranger ay hindi isang bagay na basta-basta ipinangangalandakan. Kailangan ng matibay na dahilan. Kailangan ng patunay na ang mga pulis na ito ay tunay na lumampas sa kanilang hangganan. At sa sandaling iyon, sapat na ang ebidensya na kanilang nakalap. Sa isang mahina ngunit malamig na boses, ang isa sa kambal ay sa wakas nagsalita. Sana'y hindi ninyo pagsisihan ang ginagawa ninyo ngayon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong nagbabantang aura sa likod nito. Ang mga pulis ay tumawa lamang ng mapang-asar, hindi alam na ang mga salitang iyon ay ang huling babala bago dumating ang isang bagyo. Lalong lumakas ang halakhak ng mga pulis, na para bang ang dalawang magandang dalaga sa kanilang harapan ay isa lamang katatawanan sa gitna ng abalang kalsada. Isa sa kanila ang mas lumapit pa, ibinaba ang kanyang mukha hanggang isang dangkal na lang ang layo sa unang kambal. Ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo, at ang kanyang mga salita ay tumutusok sa tainga. Ang ganda mo sana, Neng, pero kung tahimik ka lang na ganyan, para kang sirang manika. Gusto mo, turuan kita kung paano ngumiti. Pinigil ng unang kambal ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay bumibilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Sa loob niya, ang kanyang likas na pagiging sundalo ay sumisigaw na lumaban, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling malamig, tinitimbang ang tamang oras. Muli siyang sumulyap sa kanyang kapatid bago yumuko, nagkukunwaring nahihiya. Hindi pa nasiyahan sa mga pang-iinsulto, sinimulang itulak ng isa pang pulis ang pangalawang kambal. Ang unang tulak ay mahina lamang, ngunit ang sumunod ay mas malakas, halos ikasungasob niya sa kalsada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Mayroong napabuntong hininga at mayroon namang nagpahayag ng kanilang inis. Subalit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Ang aura ng kapangyarihan na dala ng unipormeng kulay kape ay labis na nakakatakot para sa mga ordinaryong mamamayan. Hoy, huwag ka namang maging masungit. Gusto lang naman naming makipagkilala, tatanggihan mo pa ba ang pulis? Sabi ng isa na may peking kabaitan. Kasabay nito, sinubukan niyang hawakan ang baba ng kambal. Ang kilos na iyon ay mabilis na tinabig ng unang dalaga. Isang kilos na masyadong mabilis at sanay para sa isang ordinaryong babae. Ang pulis ay nagulat sandali, pagkatapos ay pilit na tumawa upang itago ang kanyang kahihiyan. Aba, matapang ka ah. Maganda ka na sana, suplada ka lang, sigaw niya, sabay tapik ng malakas sa ulo ng pangalawang kambal. Ang tunog ng tapik ay malinaw na narinig na ikinagulat ng mga nanonood na motorista. Ang awa at takot ay gumapang sa kanila. Itinaas ng kapatid ang kanyang mukha, matalim siyang tumitig ng walang anumang salita. Ang titig na iyon ay nagpaatras sa pulis ng kalahating hakbang. Kahit hindi niya aminin, may kakaiba sa mga mata ng dalaga. Hindi iyon titig ng isang ordinaryong tao. Masyadong kalmado, masyadong mapanganib. Bakit? Ayaw mo, kantyaw ng isa pang pulis habang pasugod na sinubukang hawakan ang pulsuhan ng unang kambal. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa makinis na balat, mabilis na kumilos ang kamay ng dalaga, tinabig ito ng may hindi inaasahang lakas. Ang maliit na tulak na iyon ay nagpawala ng balanse sa pulis, na halos bumagsak sa hood ng kanilang sariling patrol car. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay.
Ilan sa mga nagre-record ay mas lalong naglakas loob na ilapit ang kanilang mga kamera. Nararamdaman ng mga mamamayan na mayroong kakaiba sa dalawang dalagang ito. Hindi sila mga babaeng mahihina tulad ng kanilang inakala. Ang pulis na muntik ng matumba ay bumangon na may namumulang mukha, pinaghalong hiya at galit. Dumura siya sa lupa at muling lumapit na may mabangis na anyo. Jansen. Ang lakas ng loob ninyong labanan ang pulis, sigaw niya. Ang malakas na boses na iyon ay lalong nagpabagal sa trapiko. Mas maraming tao ang naging mausisa, nanonood sa eksenang lalong umiinit. Ang isa sa mga dalaga ay muling nagsalita, sa pagkakataong ito ay mas matigas. Binigyan na namin kayo ng pagkakataon. Huwag ninyo kaming sasalangin kung pagkatapos nito, ang kanyang pangungusap ay binitin, ngunit sapat na iyon upang kilabutan ang ilan sa mga nakarinig. Mayroong katatagan sa kanyang boses na parang utos ng isang militar, hindi lamang isang simpleng pananakot. Kung pagkatapos nito, ano, sagot ng pulis na may kayabangan. Lumapit siya habang itinaas ang kanyang kamay, balak sampalin ang mukha ng pangalawang kambal. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, bahagyang yumuko ang dalaga at pinigilan ang kanyang braso sa isang mabilis na kilos. Agad na nakandado ang lahat ng kanyang galaw. Nagulat ang pulis. Ang kanyang katawan ay tila na paralisa. Anong ginagawa mo? Sigaw niya sa sakit. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang dalaga ay nanatiling nakayuko, ayaw pang mabunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit ang kanyang hawak ay malinaw na hindi pangkaraniwan. Iyon ay isang perpektong martial arts lock. Ang kanyang mga kasama ay natigilan, pagkatapos ay pilit na tumawa upang takpan ang kanilang takot. Hoy, ang yabang mo. Bitiwan mo siya, babae ka. O gusto mong pagsisihan to? Ngunit ang dalawang dalaga ay nanatiling tahimik, mabilis na nagpalitan ng tingin. Ang kanilang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa 1,000 salita. Ang mga taong nanonood ay lalong nakumbinsi na mayroong malaking lihim sa likod ng dalawang kambal na ito. Ang dami ng tao ay dumami at mas maraming kamera ng cellphone ang nakatutok. Ang eksena sa kalsada ay naging isang hindi inaasahang palabas. Samantala, ang mga pulis ay hindi pa rin namamalaya na sinindihan na nila ang apoy na susunog sa kanilang mga karera. Sa isang mababa ngunit malinaw na boses, ang unang kambal ay sa wakas nagsalita, sumusobra na kayo. Huwag ninyo kaming sisisihin kung pagkatapos nito, ang buhay ninyo ay magbabago magpakailanman. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa paligid. Maging ang maingay na trapiko ay tila bumagal. Napalunok ang mga pulis, bahagyang namalaya na marahil ay ginalit nila ang isang taong hindi nila dapat ginalit. Namumula na ang mukha ng pulis na nakakandado ang braso. Pilit niyang inaalis ang kanyang sarili, ngunit ang hawak ng dalaga ay kasing tigas ng bakal. Bawat kilos niya ay lalo lamang nagpapasakit. Aray! Bitiwan mo ko! Ang sakit, Gengset, sigaw niya, na lalong nagpaingay sa mga tao. Ang dalawa niyang kasama ay agad na sumugod na may galit na mukha. Hoy, bitiwan mo siya! Mga bastos na babae! Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay, handang itulak ng malakas ang dibdib ng unang kambal. Ngunit bago pa man umabot ang tulak, kumilos na ang kanyang kapatid. Isang mabilis na galaw, halos hindi makita ng mata. Tinabig niya ang magaspang na kamay gamit ang isang maikling suntok sa braso. Agad na napangiwi ang pulis, hinawakan ang kanyang braso na biglang namanhid. Ang mga nanonood ay humanga. Ang ilan ay nagulat. Hindi pa sila nakakita ng isang babaeng ganoon kaganda na kumikilos ng may bilis at katumpakan na parang isang sundalo. Mas maraming cellphone ang itinaas, nagre-record ng bawat segundo. Walang hiya! Nananakit kayo ng pulis, sigaw ng isa pang pulis sabay sipa sa pangalawang kambal. Ngunit ang sipa niya ay tumama lamang sa hangin. Mabilis na umikot ang dalaga at sinapo ang paa ng pulis gamit ang isang simpleng teknik. Ang lalaking may malaking tiyan ay biglang nawala ng balanse at napaupo sa aspalto. Isang kahiyahiyang eksena sa harap ng maraming tao. Ang mga tao ay nagsigawan. Ilang motorista ang pumalo sa manibela ng kanilang motor habang sumisipol. Ang makitang napapahiya ang mga aroganting pulis sa kamay ng dalawang magandang babae ay tila isang gantimpala na matagal na nilang hinihintay.
Ang pulis na natumba ay bumangon na may pulang mukha dahil sa pinaghalong hiya at galit. Nawalan siya ng kontrol. Sira ulo kayo. Sasampalin ko na talaga kayo. Kinuha niya ang kanyang batuta mula sa patrol car at marahas na lumapit. Ngunit bago pa man niya ito maihampas, sinipa ng unang kambal ang kanyang pulsuhan. Ang batuta ay nabitawan at bumagsak sa lupa na may malakas na tunog. Ang kanyang kilos ay napakakinis, halos parang isang sayaw, ngunit ang epekto ay tiyak. Sinabi ko nang huwag ninyong subukan, wika niya sa malamig na boses. Sa pagkakataong ito, hindi na niya sinubukang itago ang kanyang tono militar. Agad na nagkatinginan ang ilang residente. Mayroong nagsimulang magbulungan, naku, baka sundalo sila. Napalunok ang isa pang pulis. Nagsimula na silang makaramdam na may mali. Ngunit dahil sa kanilang ego, nagpanggap pa rin silang matapang. Sundalo? Anong sundalo? Imposibleng sundalo ang mga babaeng to, sabi niya. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Ang kanyang kapatid ay humakbang pasulong, tinitigan sila ng matalim. Pinahiya ninyo kami sa harap ng publiko. Ngayon, kayo naman ang mapapahiya. Tandaan ninyo ang aming mga mukha dahil pagkatapos ng araw na ito, hindi na magiging pareho ang buhay ninyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ng maraming tao. Ang pangungusap ay puno ng katiyakan na parang isang hatol na kamatayan sa karera ng mga pulis. Hindi sila mga ordinaryong dalaga. Mayroong aura ng isang elite na sundalo sa bawat salita at kilos nila. Upang hindi magpatalo, sinubukan ng isa sa mga pulis ang huling paraan. Sumigaw siya habang malakas na itinutulak ang isa sa kambal. Ngunit bahagya lamang gumalaw ang dalaga at sinalo ang tulak gamit ang kanyang balikat. Ang katawan ng pulis ang siyang tumalsik paatras, bumagsak ng malakas sa pinto ng kanilang patrol car. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na nagpasigaw sa mga manonood. Ang isa pang pulis na nakatayo pa ay sumugod at sinubukang sakalin ang unang kambal. Ngunit sa isang makinis na pag-ikot, ipinilipit ng dalaga ang braso ng pulis sa kanyang likuran. Isang malakas na sigaw ng sakit ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang mukha ay namutla. Lalong dumami ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang sumigaw ng malakas. Sige lang, miss. Labanan nyo. Ang sigaw na iyon ay lalong nagpahina sa loob ng mga pulis. Hindi nila inaasahan na mapapahiya sila ng ganito, lalo na sa harap ng mga kamera sa publiko. Lumapit ang pangalawang kambal, ang kanyang mukha ay nanatiling malamig. Tinapik niya ang balikat ng isa sa mga pulis na natigilan. Hindi ninyo ba napapansin? Ang uniforme ninyo ay dapat gamitin para protektahan ang mga tao, pero kayo pa mismo ang nagpapababa sa dignidad nito. Ang kanyang boses ay tumusok sa puso ng lalaki na napayuko at hindi makatingin pabalik. Ang kapaligiran sa lansangan ay biglang nagbago, mula sa isang palabas ng arogansya ay naging isang entablado ng hustisya. Ang dalawang magandang kambal ay hindi na mga biktima. Sila ngayon ang mga hukom. At lahat ng nakasaksi ay alam na ito ang simula ng pagbagsak ng mga abusadong pulis na iyon. Biglang tumahimik ang lansangan. Ang mga taong kanina ay maingay ay tila nagpipigil ng hininga. Lahat ng mata ay nakatuon sa dalawang dalaga na nakatayo ng tuwid, na may malamig na aura na hindi na maitatago. Ang pulis na nakalock pa rin ang braso ay sumisigaw na sa sakit, ngunit walang awa na ipinakita ang dalagang maihawak sa kanya. Bitiwan mo ko. Sabi ng bitiwan mo ko, sigaw niya ulit. Ngunit ang kambal ay matalim lamang siyang tiningnan at bumulong sa kanyang tainga. Kung alam mo lang kung sino kami, kanina ka pa nakaluhod at nagmamakaawa. Ang boses na iyon ay napakalamig na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Nagsimulang magpanik ang mga kasama niyang pulis. Nagkatinginan sila, nag-iisip ng paraan. Ngunit ang pinaghalong hiya at takot ay nagpabagal sa kanilang mga kilos. Isa sa kanila ang sinubukang pakalmahin ang sarili at sumigaw ng malakas, "Hoy, sino ba kayo sa akala ninyo para saktan ang pulis? Pwede kayong makulong dyan." Ang mga salitang iyon ay nagpatawa sa maraming residente. Lahat ng naroroon ay nakita na ang katotohanan. Hindi ang mga dalaga ang natatakot, kundi ang mga pulis mismo. Ang sitwasyon na dati puno ng takot ay naging isang madilim na komedya. Sa wakas ay binitawan ng unang kambal ang lock na nagpaatras sa pulis.
Ngunit bago siya makatakas, naglabas ang dalaga ng isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Malinaw na nakikita ang opisyal na logo ng Armed Forces of the Philippines, D. Ang simbolo ng Scout Ranger ay nakatatak sa V. Ang mga tao ay sumigaw. Diyos ko, Scout Ranger. Ang mga cellphone na nagre-record ay nanginig. Hindi sila makapaniwala. Ang mga dalagang ubod ng ganda ay mga elite na sundalo pala, ang ilan sa mga pinakakinatatakutan sa bansa. Ang mga mukha ng mga pulis ay agad na namutla. Nagkatinginan sila, hindi makapagsalita. Bigla, lahat ng kanilang kayabangan, lahat ng panlalait, at lahat ng tawa ay naging isang huling pagsisisi. Scout Ranger, bulong ng isa sa kanila na may nanginginig na boses. Ang kanyang mga kamay ay kusang bumagsak na para bang nawalan ng lakas. Umatras siya at paulit-ulit na lumunok. Humakbang pasulong ang kapatid, ang kanyang mukha ay malamig at walang ekspresyon. Kami ay mga Scout Ranger. Mga elite na sundalo na ininsulto ninyo, hinawakan at binastos gamit ang inyong mga maruruming bibig. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na nagpabigat sa kapaligiran. Sinubukan ng isang pulis na magdahilan. Ma'am, nagbibiro lang po kami. Wala po kaming masamang intensyon. Agad na pinuto ng matalim na tingin ng unang kambal ang kanyang sasabihin. Tama na. Sumusobra na kayo. Mayroong dose-dose ng saksi at mga video na magpapatunay sa lahat. Akala niyo ba makakatakas kayo sa kasalanan ninyo? Agad na sumuporta ang mga residente. Hustisya para sa kanila, ma'am. Matagal na silang nanggugulo dito. Ang suporta ng publiko ay lalong nagpahiya sa mga pulis. Lumapit ang pangalawang kambal. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan niya sila isa-isa at sinabing, dinungisan ninyo ang unipormeng suot ninyo. Isang uniporme na dapat ay nagpoprotekta sa taong bayan. Simula ngayon, mawawala sa inyo ang lahat ng iyan. Agad na nanginig ang pulis na pinaka-arogante kanina. Sinubukan niyang humiti at magmakaawa, ma'am, pakiusap, huwag niyo po kaming i-report. Pwede nating pag-usapan to ng maayos. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, isang maikling sipa ang tumama sa pinto ng sasakyan sa tabi ng kanyang ulo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw na nagpagulat sa lahat. Hindi kami mga babaeng pwede ninyong paglaruan. Mga sundalo kami at hindi namin isinusuko ang aming karangalan, sabi ng unang kambal na may nag-aapoy na mga mata. Muling nag-ingay ang mga tao. Mas maraming cellphone ang nag-record ng malapitan, tinitiyak na magiging viral ang ebidensya. Ang mga pulis ay hindi na mga kinatatakutang otoridad, kundi mga kriminal na nakauniporme na ang mga mukha ay makikita sa buong bansa. Sa araw na iyon, sa gitna ng siksikang kalsada, ang maskara ng kayabangan ng mga pulis ay gumuho. Ang pagkakakilanlan ng mga elite na Scout Ranger ay nabunyag, at iyon ang simula ng isang bangungot na hindi nila kailanman inakala. Ang siksikang lansangan ay naging isang entablado. Dose-dose ng mga mata ang nakatitig sa mga pulis na namumutla ang mga mukha. Hindi na sila simbolo ng kapangyarihan, kundi isang kahiyahiyang tanawin. Walang tigil ang pag-record ng mga cellphone. Ang ilan ay nagsistream na ng live sa social media. Ang kambal ay nakatayo sa gitna, tuwid ang postura tulad ng mga sundalong handa sa laban. Ang kanilang aura ay malinaw na iba na. Wala na ang pagkukunwari bilang mga mahihinang dalaga. Ang nakatayo ngayon sa harap ng publiko ay dalawang Scout Ranger, simbolo ng katatagan na hindi matatawaran. Sinubukan ng isang pulis na takpan ang kanyang mukha. Tama na iyang pag-record. Burahin niyo ang mga video. Malaking gulo to, sigaw niya na may nanginginig na boses. Ngunit tinawanan lamang siya ng mga tao. Malaking gulo para sa inyo, sagot ng isang matandang lalaki na kanina pa nanonood. Sinubukan ng isa pang pulis na tawagan ang kanyang superior. Ngunit mabilis na inagaw ng unang kambal ang cellphone. Huwag kang sumubok. Dito natin tatapusin ang lahat. Pinahiya ninyo kami sa harap ng publiko, kaya ang parusa ay dapat ding hayagan. Maliit na palakpakan ang narinig mula sa mga tao. Nagsimula na silang magsalita at magbigay ng suporta sa dalawang sundalo. Labanan niyo sila, ma'am. Matagal na silang gumagawa ng kalokohan.
Ang pinakamatabang pulis, na siyang pinaka-arugante kanina, ay nanginginig na ngayon. Malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang sentido. Pakiusap, ma'am, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Nangangako kaming hindi na maulit. Ang kanyang boses ay paos at puno ng takot. Lumapit ang kapatid, ang kanyang tingin ay malamig na tumutusok. Binigyan na kayo ng pagkakataon mula noong una ninyong isuot ang unipormeng iyan. Pero pinili ninyong ipagbenta ang inyong karangalan para sa panandali ang kasiyahan. Walang kapatawaran para sa mga traidor sa bayan. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngaw, tumusok hindi lamang sa tainga ng mga pulis, kundi pati na rin sa puso ng lahat ng nakasaksi. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang ilan ay pumalakpak pa. Nagbago ang kapaligiran. Ang taong bayan ay nasa panig na ng kambal na sundalo. Bigla, isa pang sirena ang narinig. Isang karagdagang patrol car ang dumating. Ilang mga pulis na maayos ang uniforme ang bumaba, nagtataka sa dami ng tao. Ngunit nang makita nila kung sino ang nasa gitna at kung ano ang nangyayari, sila ay natigilan. Muling inilabas ng unang kambal ang kanyang military gi at ipinakita sa mga bagong dating. Kami ay mga scout ranger. Marami ng saksi at may ebidensya na. Arestuhin niyo sila ngayon din ni. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng otoridad. Nagkatinginan ang mga bagong dating na pulis, namumutla. Alam nila na ang utos ng isang scout ranger sa field ay hindi biro. Kinakabahang lumapit sila sa mga aroganteng pulis at pinusasan sila isa-isa. Agad na nagsigawan ang mga tao sa tuwa. Mayroong sumipol, mayroong sumigaw ng sa wakas, may hustisya na. Lalo pang uminit ang eksena. Ang mga inaarestong pulis ay nakayuko lamang. Ang kanilang mga mukha ay pula sa hiya, habang patuloy na kinukunan ng mga kamera. Ang pulis na pinakamatapang kanina ay umungol, tulong. Huwag niyo sanang ipakalat to. Ang pamilya namin. Pinutol siya ng malamig na salita ng pangalawang kambal. Hindi ninyo inisip ang pamilya ninyo noong kami ay ininsulto at binastos ninyo. Bakit ngayon lang kayo natakot? Huli na ang lahat. Lalong nag-ingay ang mga tao. Ang ilan ay direktang sumigaw, sibakin sila sa serbisyo. Hindi sapat ang kulong. Ang pressure mula sa publiko ay lalong nagpabagsak sa mga pulis. Sa araw na iyon, sa gitna ng siksikang lansangan, alam ng lahat na ang pagkasira ng kanilang karera ay nagsimula na at hindi na nila mapipigilan ang galit ng taong bayan na humihingi ng katarungan. Ang balita tungkol sa dalawang magandang kambal na mga scout ranger pala ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Ang video ng kanilang pambabastos ng mga pulis ay kumalat sa lahat ng social media platforms. Naglabasan ng mga headlines sa online news, Gidit Police, Binastos din Kambal de Scout Ranger de EDSA, viral, at kayabangan ng A Police, tinumba ng A babae ng hukbo. Sa istasyon ng pulis kung saan dinala ang mga salarin, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Dinala sila papasok na nakaposas, nakayuko, habang ang mga kamera ng media ay naghihintay sa labas. Ang mga flash ng kamera ay tumama sa kanilang mga mukha, lalong nagpadiin sa kanilang kahihiyan. Ayan ang mga mukha ng mga siga-siga kahapon, komento ng isang reporter. Ang video na iyon ay muling na-upload, nagdagdag ng gatong sa galit ng publiko. Pumasok din ang kambal na scout ranger sa interrogation room. Umupo sila ng tuwid, pinapanood ang proseso. Ang kanilang aura ay nanatiling malamig. Kahit hindi sila kumikilos, ang kanilang presensya ay nagpatahimik sa lahat. Isang police major ang sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Pwede nating pag-usapan to ng internal, ma'am. Huwag na nating palakihin para hindi madungisan ang pangalan ng institusyon, maingat niyang sabi. Ngunit matalim siyang tiningnan ng unang kambal. Dungis na ang pangalan ng institusyon. Hindi dahil sa amin kundi dahil sa kanila. Itinuro niya ang mga nakaupong pulis na may nag-aapoy na mga mata. Hindi na nakapagsalita ang opisyal. Lahat ng ebidensya ay naroon na. Walang puwang para magtakipan. Sa labas ng istasyon, daan-daang libong komento ang bumaha sa social media. Ang mga hashtag na sibakin ng abusadong pulis at Scout Ranger Sisters ay naging trending. Humihingi ng hustisya ang mga netizen, hinihiling na tanggalin sa serbisyo ang mga pulis ng walang karangalan.
Ang pressure mula sa publiko ay napakalaki na naging dahilan upang makialam ang pinakamataas na opisyal ng Ang pulis na pinaka-arogante kahapon ay nakaupo sa isang bakal na upuan, basang-basa ng malamig na pawis. Nagbibiro lang po kami. Hindi po namin alam na mga scout ranger sila, mahina niyang sinabi, sinusubukang magdahilan. Lumapit ang kapatid, tinitigan siya ng malapitan. Hindi ninyo kailangang malaman kung sino kami para tratuhin ang mga tao ng may respeto. Hindi lang mga sundalo ang binastos ninyo, kundi ang buong taong bayan. Iyan ang pinakamalaki ninyong pagkakamali. Ang kanyang boses ay napakatigas na nagparamdam ng pressure sa lahat. Maging ang mga investigador na nagtatala ay napayuko, nahihiya sa ginawa ng kanilang mga kasamahan. Patuloy na naghintay ang mga reporter sa labas. Lalong uminit ang damdamin ng publiko. Kung hindi sila sisibakin, hindi na magtitiwala ang mga tao sa pulisya. Ang pressure na iyon ay nagsara sa lahat ng posibleng lusot para sa mga salarin. Nang hapon na iyon, isang biglaang press conference ang ginanap. Isang mataas na ranggong opisyal ng AFP ang humarap sa media. Ikinalulungkot namin ang insidenteng kinasangkutan ng aming mga tauhan. Ang proseso ng batas ay ipatutupad, at ang mabigat na parusa, kasama na ang pagpapatalsik sa serbisyo, ay kasalukuyang pinoproseso, seryoso niyang pahayag. Ang anunsyo ay sinalubong ng sigawan ng tuwa mula sa mga nanonood online. Sa kabilang silid, ang mga pulis ay napaupo na lang. Ang kanilang mundo ay gumuho sa isang iglap. Mula sa pagiging arogante sa kalsada, sila ngayon ay mga katawang walang kapangyarihan na naghihintay ng kanilang hatol. Ang kambal ay dahan-dahang tumayo at umalis sa silid ng walang imik. Ang kanilang mga hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Lahat ng mata ay sumunod sa kanila, alam na sa araw na iyon, nasaksihan ng bayan na ang katotohanan ay hindi maaaring itago magpakailanman. At para sa mga pulis, iyon ang araw kung saan ang kanilang kapangyarihan ay nadurog, hindi ng armas, kundi ng katapangan ng dalawang babaeng sundalo na tumindig laban sa pang-aapi. Ang punong tanggapan ng pambansang pulisya ay napuno ng media. Ang mga kamera ay nakatutok sa podyum kung saan isang general ang nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng katatagan. Naghihintay ang lahat ng reporter sa mahalagang anunsyo, habang ang publiko ay nanonood sa pamamagitan ng live broadcast. Sa isang matatag na boses, sinabi ng general, batay sa mga ebidensya, testimonya ng mga saksi, at mga kumalat na video, ipinapahayag namin na ang mga miyembro ng pulisya na sangkot sa pambabasto sa dalawang sundalo ng Scout Ranger ay napatunayang nagkasala. Simula sa araw na ito, sila ay opisyal na sinisibak sa serbisyo ng walang karangalan mula sa pambansang pulisya ng Pilipinas. Nagkagulo ang silid. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera. Ngunit ang desisyon ay pinal na. Walang puwang para sa apela. Opisyal nang nawala sa mga pulis ang lahat, ang kanilang ranggo, uniporme at dangal. Sa isang hiwalay na selda, ang mga dating pulis ay nakaupo ng lugmok. Ang kanilang mga unipormeng kulay kape ay hinubad na, pinalitan ng damit ng bilanggo. Ang kanilang mga mukha ay blanko, mga mata ay pula, at mga labi ay nanginginig. Lahat ng ito dahil sa dalawang babaeng yon, bulong ng isa sa kanila. Ngunit ang iba ay nakayuko lamang, sobrang nahihiya para magsalita. Alam nila na hindi ang kambal ang sumira sa kanila. Sila mismo ang humukay ng kanilang libingan gamit ang kanilang kasakiman at kayabangan. Sa kampo militar, ang kambal ay tahimik na nakaupo sa isang briefing room. Ang kanilang commander ay bahagyang umiti. Ginawa ninyo ang higit pa sa inyong tungkulin. Hindi ninyo lamang pinrotektahan ang karangalan ng Scout Rangers, kundi nagbigay din kayo ng mahalagang aral sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Nagkatinginan ang dalawang dalaga at sumaludo. Hindi sila naghahanap ng kasikatan o atensyon. Ang lahat ng iyon ay maliit na bahagi lamang ng kanilang serbisyo sa bayan. Sa labas ng kampo, ang publiko ay nagbubuni pa rin. Ang mga hashtag tungkol sa kanila ay nananatiling trending. Marami ang nagpahayag ng kanilang paghanga. Scout Ranger Sisters, ipinagmamalaki ng bayan. Mayroon ding nagdagdag, sa wakas, nanalo ang taong bayan. Naipatupad ang hustisya. Ang mga dating pulis na nakakulong na ngayon ay naririnig lamang ang mga balitang iyon ng may pait. Ang kanilang mga pangalan ay sira na,
ang kanilang mga pamilya ay nagdurusa sa kahihiyan at ang lipunan ay tinatakan sila bilang mga traidor sa uniforme. Walang natira sa kanila kundi pagsisisi. Nang hapong iyon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, muling isinuot ng kambal ang kanilang mga damit sibilyan. Lumabas sila ng kampo na may ordinaryong anyo, bumalik sa kanilang papel bilang mga nagpapanggap. Sa paningin ng mundo, sila ay mga simpleng magagandang dalaga lamang, walang nakakaalam kung sino talaga ang nagpabagsak sa apat na aroganteng pulis. Naglakad sila ng magkatabi, payapa ang mga hakbang, muling sumanib sa kaguluhan ng lungsod. Walang nakapansin na ang dalawang aninong iyon ay mga elite na sundalo na kagagaling lamang sa pagyanig sa isang malaking institusyon. Isa sa kanila ang bahagyang umiti at bumulong sa kanyang kapatid, mahaba pa ang misyon natin. Simula pa lang ito. Tumango ang isa. At laging mayroong susubok na abusuhin ang kapangyarihan. Kailangan nating maging handa. Ang kanilang mga hakbang ay nagpatuloy sa gitna ng karamihan, nawawala sa libu-libong mukha. Ngunit ang kwento ng kanilang katapangan ay nakatatak na sa alaala ng bayan, isang simbolo na ang katotohanan ay laging mailugar para manalo. At para sa mga pulis na nawasak ang karera, ang araw na iyon ay naitala bilang katapusan ng lahat, isang kahiyahiyang wakas, pinilit